Welcome to K-Catalog. Level 4, Unit 5 na po tayo. Textbook, page 60 to page 62 tayo for vocabulary. And yung Unit 5 natin is about Munhwa Yusan. It means cultural heritage. So, ano-ano ba yung cultural heritage na meron dito sa South Korea? So, first picture, we have yung Bulguksa. So, this is a Buddhist temple. Ang tawag ay Bulguksa. And matatagpuan mo siya sa Gyeongju. Another one, we have Hallasan Bengnukdam. Okay, so yung pangalan ng mount is Mount Halla. Okay, so san po is mountain, no? Yan. So, meron siyang lake sa gitna ng bundok. And then, we have yung Hangul Bangmulguan. So, pag sinabing Hangul, so this one, no, marami pa rin talagang lito dito, especially yung sa mga bago pa lang na nag-aaral ng Korean language. Lagi nilang sinasabi, Hangul 배우고 싶어요. Okay, tapos they are actually referring dun sa Korean language. So, Hangul is Korean alphabet. Okay, so if you want to learn the Korean language, instead of Hangul, you say Hangugo. Okay, so Hangugo ang Korean language. Yan. So, i-share ko na din kasi marami pa rin ako nakikita na Hangul ang ginagamit pero ang gusto nilang sabihin, they are pertaining to Korean language, no? So, 한국어를 배우고 싶어요. Kung gusto mong malaman or aralin lang yung Korean alphabet lang, that time, you can say Hangul. 한글을 배우고 싶어요. Okay, so this one, we have yung 훈민정음 해례본. So, ano tong 훈민정음 해례본 na yan? So, this is the manuscript, okay, ng Korean alphabet. So, yung first original copy ng Korean alphabet na ginawa ni King Sejong. Okay, so manuscript. Yan, so makikita mo siya sa museum, Hangul Museum or Korean Alphabet Museum. So, dito tayo sa questions. 이곳에서 무엇을 볼 수 있어요? So, sa lugar na to, ano ang makikita mo? So, madali lang sagutin, no? Since nakalagay naman yung lugar. So, example yan. So, 한글박물관에서. Tapos, ano yung makikita? 훈민정음 해례본을 볼 수 있어요. tapos dito sa Gyeongju. So, Gyeongju에서 불국사를 볼 수 있어요. Okay, and then question number 2. 여러분은 어떤 문화유산을 알고 있어요? So, ikaw naman, ano daw yung cultural heritage na alam mo? Okay, so specifically kung dito sa South Korea yung sinasabi. So, ano ba yung mga meron tayo? We have Chongmyo. Ano pa? We have yung mga folk village. Ayan. So, tingnan natin yung mga additional vocabulary. Ayan. So, medyo paus-pausan pa yung boses at bagong gising. So, anyway, number 1, 여러분은 이것에 대해 들었거나 본 적이 있어요? So, dito daw sa mga binabanggit niya, narinig mo na daw ba yung mga yan or nakita or napuntahan mo na ba yan? 다음을 보고 한국의 문화유산에 대해 이야기해보세요. So, pag-usapan natin. So, yung una, we have Changdeokgung. So, Changdeokgung is yung palace. And then, we have Bulguksa, yung temple. 훈민정음 해례본. So, sinabi ko na kanina, manuscript ng Korean alphabet. Pansuri. This one is Korean traditional performance. And as you can see, merong solo singer accompanied by a drummer. And yung singer, habang kumakanta siya, may kasamang gestures. Ang actually ginagawa niya is nagkukwento siya, no? So, storytelling in a form of pagkanta. Tapos, we have Songsan Ilchulbong. So, this one, sa Jeju mo po siya makikita. Okay? So, sinasabi na itong lugar na daw to ay best spot to see the first sunrise kung ikaw ay nasa Jeju. Okay? So, Songsan Ilchulbong. And then, we have here yung iba't ibang klase ng yusan, no? So, heritage. Yan. So, Munhwa Yusan, cultural heritage. So, hindi ko na isusulat yung heritage sa iba, no? Alam niya na Yusan, heritage. Pero, additional fact lang, meron pang isang term na Yusan, which means miscarriage kapag ikaw ay nakunan. Kung halimbawa nagdadalang tao ka, no?
So, pwede mo rin gamitin tong term na to. Yan. Pero this one, we're talking about yung sa culture. So, Monhwa Yusan, cultural heritage. Chayon Yusan, natural heritage. Muhyong Yusan, intangible. It means yung hindi nakikita hindi nahahawakan, kumbaga parang hindi siya ilalagay sa sa museum para makita ng mga mata mo na ma-display. Okay, so intangible katulad nitong pansuri. Okay, mga performance. Yan. And then we have yung mga games, yung traditional games, yun yung mga klase ng intangible heritage. And then we have Girok Yusan. Girok means to record or to document. Okay, so pwede natin isipin documentary heritage, no? Or recorded. Yan. So may mga documents. Monhwaje, ibig sabihin naman yan is cultural property. Cultural property. Yujokje, historical sites. Yumul, relics. Yan. Tapos, baba tayo dito. For number 2, 다음 문화 유산을 어떻게 소개할 수 있어요? 이야기해보세요. How would you introduce the following cultural heritage? So, discuss. Yung una, 조선 시대의 궁궐. So, yung 궁, it means palace. So, yung mga palaces nung Joseon Dynasty. Sulat ko, no? And then, palaces. So, damihan natin, palaces. So, isa doon is yung Changdeokgung. So, ito, no? Kung means palace. So, idugtong na lang natin siya. Next, sabi, 산 정상에 있는 호수. Okay, so sa gitna daw ng mountain ay may lake. So, asan yon? Ito siya sa baba. Yung Baeknong Dam. And then, 신라시대의 사찰. So, pag sabing satsal, temple. So, temples, marami kasi yan no? So, kaya dinadamihan natin. So, yung temple daw during Silla Dynasty. So, nasa naman yon? Yung nasa Gyeongju, no? Yung Bulguksa. So, ito. Tapos, 왕이 제사를 모신 곳. So, ibig sabihin nun, yung place kung saan ina-offer yung mga sacrifices para sa king. Okay, Wang King, 제사, yung sacrifices. Yan, 모신곳, lugar, no? So, dito naman papasok si Chongmyo. Okay, so si Chongmyo, siya yung lugar kung saan in-offer yung mga sacrifices or ancestral rites. Yan. And then, 조선시대 왕의 무덤. So, pag sabi mong 무덤, ito yung libingan. Okay? So, yung tomb ng hari during Joseon Dynasty. So, dito si Joseon Wangdeung. Ayan. Kalayo naman eh. Ayan, sige. Tapos, 바다 위에 큰 화산섬. So, ano sabi? Sa ibabaw daw ng dagat. Okay? May malaking 화산섬, volcano. Anong kulay natin dyan? Orange. So, yan. Dito siya, yung kay Jeju. Yan. Songsan Ilchulbong. Tapos yung last natin, 조선시대의 성광. So, yung fortress during the Joseon Dynasty. So, ito siya. Suwon Hwasong. Okay, so that's for item number 2 ng vocabulary part natin, no? So, tingnan natin to. Sabi, 수원 화성은 어떤 곳이에요? So, yan na. Binibigyan na tayo ng idea paano magdi-discuss. So, anong lugar yung 수원 화성? So, sagot niya, 조선시대의 성광이에요. Okay? So, dudugtong-dugtong lang natin, no? So, kunyari, ang question na, 창덕궁은 어떤 곳이에요? So, sagot tayo, 창덕궁은 조선시대의
kung qual iyeyo. So, dudugtungan mo lang ng iyeyo, yeyo sa dulo, no? Yeah. So, last. 정묘는 어떤 곳이에요? 정묘는, sagot na tayo, 왕이 제사를 모신 곳이에요. So, ganun lang po, no? So, again, this is vocabulary part for Level 4, Unit 5. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.